Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, magbibigay lang tayo ng update. Bigyan po natin ng update tong reaksyon ni Banat Bay sa pagkakahuli dito kay Congressman Arnie Tevez sa Timor-Leste. Dito po makikita po natin kung ano bang klaseng proseso yung ginawa kay Congressman Arnie Tevez para siya maaresto. Kasi alam naman natin na sinasabi kasi ng gobyerno natin na nahuli na. So parang pinalalabas sila parang guilty. Guilty na kagad tong si Congressman Arnie Tevez. Pero ulitin po natin, wala ho tayong pinapanigan dito sa kung ano man yung kinakaharap na kaso ni Congressman Arnie Tevez. So ang pinaglalaban lang naman dito ni Banat Bay is yung due process na talagang hindi na nasusunod kapag kalaban po ng gobyerno yung kanilang inaakusahan. So yun lang po yung pinaka bottom line po nung issue na to. So panoorin po natin tong update na to at magbibigay din tayo ng konting reaction dito sa sinabi ni Banat Bay. Update tayo sa magiging hakbang ng kampo ni dating Negros Oriental Representative Arnie Tevez matapos ang pagkakaaresto sa Timor-Leste. Nakasalang sa Balitang Hali ang mismong abogado ni Tevez na si Attorney Ferdinand Topacio. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Attorney? Magandang umaga, kasama namin. Ayun, Abuhat na at lahat bugat na yung katawan. Opo, personal niyo po bang nakausap ang inyong kliyente sa Timor-Leste matapos yung kanyang pagkakaaresto? Opo, nakakausap ko naman po, lalo na yung kanyang legal team. At yun nga po, unang-una, inatatawa nga ako sa unang pahayag ng ating NBI team na wala daw silang pakialam doon sa political asylum o anong proseso, only for them to backtrack and sinasabing gagalangin nilang proseso. Kasi alam nyo po, hindi naman pag sinabi nilang deportation, deportation na ang gagawin ng pamahalaan ng Timor-Leste sapagkat they are dealing with a sovereign state, so they have to follow the process of the government of Timor-Leste. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin yung naging bilin kung meron man si former Congressman Tevez matapos siyang maaresto? Tuloy-tuloy po ang kanyang hearing. Actually, nung Sabado po, ay kahit Sabado ay nagkaroon ng hearing, wala lang po kahapon, ngunit ngayon ay tuloy na po ang hearing niya. At doon po, after mga 15 days or so, depende sa takbo ng hearing, ay malalaman po kung anong disposition kay Congressman Tevez. Actually, yung sinasabi ni Atty. Topacio, yung first part, yung mga NBI, kasi nagagaling-galingan. Ayon kay Topacio, pinuntahan daw yan si Tevez na mga NBI at nagmamagaling. Pinilit pang ipasok yung camera, yung cellphone nila para picturean si Tevez, para ipahiya lang. Pero ang dahilan kasi ng NBI, proof of life. I mean, kung proof of life pala, hindi naman necessaryong kailangan mong picturean eh. Kaya ka nga pinadala ng gobyerno doon to make it sure na si Tevez talaga yung nahuli at kung buhay pa si Tevez. Yan ang rason kung bakit proof of life. Dito maganda yung punto ni Banat Bay. Tama nga naman. Parang bakit kailangan mo pang picturean or bakit mo kailangan palihim na ipasok yung cellphone mo para lang makakuha ka ng footage na doon talaga or talagang si Congressman Arnie Tevez yung hinuli o yung nahuli doon sa Timor-Leste. Pwede naman silang mag-request doon sa pamahalaan ng Timor-Leste na kung pwedeng mapicturean or yun na nga, ikaw na, mawi-witness mo na, makikita mo naman in person kung talagang si Kong Tevez yung nandoon. So parang ang dating dito parang pasensya na, parang walang respeto na pupunta doon ang ating mga delegado ng gobyerno, siyempre under ng government po natin yung mga taga-NBI, tapos palihim sila magkukuha ng footages para lang sabihin meron silang ebidensya na proof of life ni Congressman Tevez. So parang doon pa na makikita nyo na parang dinadala nila yung diskarte nila sa Pilipinas na parang sila yung makapangyarihan, sila yung hawak nila yung yung proseso. So parang nakakalimutan nila na nasa ibang bansa pala sila na may sariling may sarili silang proseso, protocol
kung paano i-handle yung ganyang klaseng mga issue or ganyang klaseng kung ano man yung kinasasangkutan ni Tevez dito. So, yun lang po yung nakikita kong puntong sinasabi ni Banat Bay. It does not automatically follows na kailangan mong picturean. Sinubukan daw picturean nitong NBI etong si Tevez nang walang pahintulot kay Tevez. Ang problema, ayan, feeling ko medyo naiinis ang Timor-Leste government dito sa pagiging demanding ng Pilipinas. Even if citizen natin yan, since nasa ibang bansa yan, may protocol na sinusundan dyan. May prosesong sinusundan. Huwag nyo namang bastusin na as if tayo ng hari. Alam mo, kung sa Pilipinas, ganyan tayo umasta, dahil nga kayo dyan sa Malacanang ngayon, siga-sigaan ngayon, okay lang. No, walang problema yun. Kasi kayong boss ngayon dito sa Pilipinas kaya asisiganin yun. Pero pagdating nyo dyan sa Timor-Leste, respetuhin naman natin. Sinasabi nga ni Atty. Topacio dito, that is a sovereign state. Tama nga naman yung punto ni Banat Bay dito uli na siguro nga nabitbit nga nila yung yung galawan sa gobyerno natin na sila yung hari ngayon, sila yung pinaka-powerful ngayon sa Pilipinas. So siguro nabitbit nila, nasa ulo pa nila na ganun yung sistema. So hindi nila naisip na nasa Timor-Leste pala sila at may sarili silang proseso, meron silang sariling pamamaraan kung paano ganyan i-handle yung mga ganyang klaseng issue. So, nakakaiya na parang hindi na nirespeto yung kanilang batas, yung kanilang justice system nila. So, sabagay, sabi nga ni Banat Bay, dito sa Pilipinas kasi sa panahon ngayon, yung justice system hawak talaga ng gobyerno, nabitbit nila. Parang di ba, parang nakasanayan na kumbaga na pagdating sa ibang bansa yun pa rin yung inasta nila. So medyo nakaka-disappoint kasi nga buti sana kung sila lang yung napapahiya dyan. Siyempre may mga kababayan tayong Pilipino rin na nasa Timor-Leste na ganun yung magiging tingin sa kanila dahil nga sa inasal nitong delegado natin na pumunta doon sa Timor-Leste para sunduin itong si Congressman Tevez. Riliw silang patakaran. Isipin nyo na lang. Baliktarin natin istorya. May inchik na nahuli dito. Di ba? Citizen ng China. Nahuli natin. Tapos nagpipilit yung CBI nila. Hindi, walang CBI. May CBI ba? Basta, kunwari, kanilang Chinese Bureau of Investigation. Halimbawa lang, katumbas ng NBI natin. Nagmamagaling, pumasok dito. Tapos, nagde-demand na ibalik nyo na sa amin yan. Ipicture namin. Di ba nakakabuisit yun? Kasi may proseso tayo Huwag kang makialam. Kami ang dito, may pagmamay-ari ngayon dito sa bansa namin, wag mo kaming pakialaman. Ganun po kasi umasta tong gobyerno natin Tama nga naman, di ba? Tama rin naman talaga yung punto, di ba? Yung example niya, may taga-ibang bansa rito na citizen nila nahuli natin dito na sabi natin may reklamo sa kanila. Hindi naman pwedeng pagdating dito ng delegasyon i-demand sa atin na kukunin na kagad nila antima. Siyempre, di ba hindi? Andiyan yung kailangan nilang dumaan sa proseso. So parang pwede natin sabihin, huwag nyo kaming diktahan kung ano yung gagawin namin dito. Mag-antay kayo. Gumawa kayo ng request na gusto nyong bawiin, pag-aaralan namin. So same thing dun sa Timor-Leste ang naging reaction din nila na, teka lang, kahit nasabihin nyo citizen nyo yan, kung may problema yan dito sa bansa namin, kailangan niya munang managot. Hindi pwedeng meron siyang halimbawa, may nagawang hindi maganda si Tevez doon, hindi naman pakakawalan niya ng Timor-Leste na ganun-ganun na lang. Kailangan niya munang panagutan sa Timor-Leste kung ano man yung nagawa niya, kung meron na, example lang.
kung meron man siya nagawang hindi maganda sa Timor-Leste, kailangan niya munang pagbayaran doon. So bago i-surrender yan ng Timor-Leste dito sa Pilipinas, di ba? Yun ang problema. Sapagkat ang klaro po dyan ay walang nilabag na batas si Congressman Tevez sa Timor-Leste at ang kanyang pagkakustudiya ay dahil lamang sa request ng ating pamahalaan. Attorney, una nyo nasabi dati na yung red notice list, hindi otomatiko na arrest warrant. Pero ito po, na-aresto na yung inyong kliyente. Ano po ang reaksyon nyo roon? Hindi, ang sinasabi ko, hindi porket pina-aresto mo ay aarestuhin. Depende pa rin sa proseso noong pamahalaan. Katulad nga nito, di ba, inigiit nila nung hat na hat sila, na deportation, kaya isasama na nila, etc., etc., natataranta silang pumunta roon, hindi naman nila naisama kasi nga, request lang po yun. Yan po problema, nakakahiya. Napahiya ho tayo. Napahiya yung gobyerno natin. Galing-galingan kasi. Alam mo yun, pilit na, hindi, balik na yan dito, deportation na yan. Huy! Huwag kayong pakialamero. Ang deportation, ang nagdi-decide, yung gobyerno magdi-deport. Kaya nga deportation eh. Porket nasa ilalim yung immigration natin, feeling ninyo kayo magdi-deport. Sana, bago nyo pinaalis, dineport nyo. O wag nyo pinasakay, in-upload nyo. Anyway, ang hilig nyo naman mag-upload. Hindi nyo in-upload to. Diba? Ngayon, biglang sasabihin ninyo, gusto nyo ipa-deport. Easy, easy. Hindi kayong gobyerno dyan. Masyado kayong... Oo nga naman, di ba? Yung Timor-Leste ang magdi-deport, hindi po tayo. So parang ang ginangyayari nga, dinidiktahan nga ng gobyerno natin yung Timor-Leste. Parang pinalalabas, parang lumalabas siyempre kung taga Timor-Leste ka, citizen ka ng Timor-Leste. Tapos dinidemand ng bansa nila na kabilang bansa, halimbawa Pilipinas, na i-deport yung citizen na yan. So parang sinasaklawan naman masyado yung gobyerno natin. Parang minamalit ba tayo nitong Pilipinas na to at parang dinidiktahan tayo. Siyempre hindi naman pwedeng gano'n, di ba? So talagang nakakaya na parang yun nga, minamanduhan natin ang ibang bansa na alam niyo yun na hindi nila ilagay yung sarili nila doon sa pwesto nung kabila. 'Di ba? Sabi nga ni Banat Bay, di sana nung time na umalis si Tevez in-offload nyo, hindi nyo pinasakay ng eroplano para makalabas ng bansa. So, wag nyo diktahan yung kabilang bansa na i-deport. So, kailangan sila magde-decide kung i-deport nila. Siyempre, antayin naman nila yung investigasyon nila diyan. Kung itong si Tevez may nilabag na batas sa Timor-Leste. Siyempre, di ba, gaya kasi sinabi ko kanina, what if may nagawa si Tevez na illegal o hindi maganda sa Timor-Leste, hindi naman nila pwedeng pakawalan niya nang hindi muna mananagot sa kanila yan. So, kailangan muna nilang panagutin si Tevez bago nila i-deport. Diba? Parang siyempre, lugi na nga naman sila kung may ginawang hindi maganda si Tevez, pakakawalan lang ng ganun-ganun. Malay ba nga naman, kung pagdating sa Pilipinas, ilaya rin siya. So, ano yung naging purpose na panagutin nila si Tevez? Hindi na, wala na. 'Di ba? Kasi nasa Pilipinas na ano pang sense na i-request nila na pabalikin sa Timor-Leste? Siyempre, ano na yun, useless na yun. Kaya nga, pinag-aaralan pa ng Timor-Leste kung dapat man nilang i-deport agad-agad na gaya ng nire-request nitong itong NBI. Galing-galingan eh. Kasi naman yung pamahalaan natin, mga abogado pa namang ito, Yun. na alam naman nila yung constitutional presumption of innocence na meron din sa Timor-Leste. Tira ng tira. Kasi, alam mo naman yung hindi, alam mo, sa totoo lang, Attorney Topacio, kung bakit tira ng tira yung mga nasa gobyerno natin. Hindi nga sila nagbabasa nito. Ulitin ko ito. Article 3, Section 40, number 1. Kabisado na ng Banateros to eh. Which provide that in all criminal prosecution, the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved by evidence beyond reasonable doubt. Attorney Topacio, pwede ho ba burahin na natin sa konstitusyon natin to? Itong Article 3 na to. Kasi nga naman, 'di ba, nung nandito pa si
Hindi, wala po, ano pa, nakalabas na si Tevez nung time na yun or sabi natin medyo naglalaylo. Pero nung kasagsagan kasi nung Digamo case na yun, after patayin si Governor Digamo, di ba, naglabas kagad ng statement si DOJ Secretary Remulla na 99.9% solved na raw yung kaso. So, doon pa lang, makikita nyo na tinanggal na yung presumptive of innocent until proven guilty. Tinanggal na kagad yon. Kasi nga, hinatulan na kagad ng DOJ na guilty kagad si Tevez. Kasi nga, 99.9%. Pero, remember, wala pa siyang kaso nun. Hindi pa siya kinakasuhan nun. Hindi pa nga umaabot sa preliminary investigation. Pero, ina-assume na kagad ng DOJ na guilty na kagad itong si Tevez. Katulad na lang din yung kay Bantag, 'di ba? Again, wala po tayong wala po tayong sinasabing or kinakampihan dito kung guilty or not guilty yung isang tao. Ang sinasabi lang din natin dito, katulad ng sinasabi ni Banat Bay, yung proseso ng due process. Kasi maraming umiiyak-iyak din sa due process na yan. So, siyempre, lahat ng Pilipino, di lang ng Pilipino, sa buong mundo naman talagang ibinibigay dapat yan yung hayaan nyo munang patunayan. Diba? Na hindi ka pwedeng hatulang. Kailangan ng due process lahat ng tao. May due process na kailangan pagdaanan para patunayan kung guilty or not guilty, at ang korte lang po ang pwedeng magsabi kung ikaw ay guilty or not guilty. Kaya nga dito nga 'di ba, sinasabi nga rito ni Banat Bay na nawala na yung essence niyan sa panahon ngayon. Kasi nga DOJ pa lang guilty na kagad. Kumbaga may hatol na kagad sila. Lumalabas nga rito parang trial by publicity na lang to. So ang pinaka-target na lang dito is dungisan na lang yung pagkatao ng inakusahan nila, whether na totoo or hindi totoo. Basta importante makaladkad yung pangalan ng isang politiko na to, kung sino man yung target nila, na mabahiran nila ng hindi maganda, mabahiran nila ng putik. Yun lang naman ang target nila doon. Delete na natin sa konstitusyon natin, di naman sinusunod eh. Di ba? Palitan na lang natin tong Article 3. Lagay na natin yan. When you are accused, you have to prove yourself innocent. Ganun na lang. Pwede ho ba? Ganun na lang ang gawin natin. Palitan na natin tong Article 3, Section 14, number 1. When you are accused by the government, you should provide evidence that that is not true. Ganun na lang. Palitan na natin to, di naman sinusunod. Sayang lang yung pagka-print nyo sa mga lobooks nyo. Kung hindi rin naman susundin. Si Kabutas magpalit, oo, pwede yan. Batas ninyo, ganun. Terrorista, justice has been served. Ano justice has been served? Preliminary step lang. Patunayan nyo muna rin sa Pilipinas na may kasalanan. Yan yung hilig nila sinasabi, yung justice has been served. Feeling ko nanonood din sila ng Netflix eh. Hindi, feeling ko. Kasi paano nga naman magiging justice been served? Wala kang hindi pa ka napapatunayan ng korte. Kahit nga tanongin nyo kung yung ba dinidilig na, hindi, wala pa. Hindi pa didilig sa korte yan. Diba? Sa balita pa nga lang, sinabi nakapending nga daw yung warrant of arrest. So, nakapending. So, hindi pa yan, wala pang approval yan. So, naka-floating siya. So, ibig sabihin, technically, wala. Hindi pa talaga guilty. Hindi pa nga pinag-uusapan. Ihihiring pa lang. Pero, yun nga, sa mata ng tao ngayon, dahil sa ginawa nga ng DOJ, is lumalabas na guilty na kagad tong si Tevez. Kasi nga, justice been served nung maaresto siya sa Timor-Leste. Yun nga, parang ang dating sa taong bayan ngayon, guilty na, ikukulong na to si Tevez. Pero, hindi naman dahil sa kaso niya na murder kay Governor Digamo yung naging kaso. So, ang reklamo sa kanya ay ginawa siyang terorista ng DOJ. So, inaprubahan niya ng gobyerno natin na maging terorista itong si Tevez na alam ko,
ano pa yan, i-contest pa nila sa korte yun kasi medyo may pagkasablay din. Kung sa palagay ko lang din, may sablay yung pagturing dito kay Tevez as terrorist. Nanonood din sila ng Netflix. Kasi yung mga ganyan, justice has been served. Parang ano yun, mga napanood nila siguro sa Judge Dredd. Alam niyo yung Judge Dredd na pelikula? O, feeling ko ganyan eh. Yung kung sino na yung huli, siya na rin na nagja-judge. Feeling ko meron silang pangarap na maging superhero. Justice has been served.